Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mabilis ba kayong kumain? Meron pong mga tao na nakakakain mga 5 minuto. Merong mga tao na kapag kumakain parang laging nagmamadali. Kaya siguro na-invento yung mga fast food. Di ba? Fast food. Mabilis ang pagkain. Pero sinasabi nila na kapag ang pagkain daw ay mabilis, ay hindi natin nakukuha yung sustansya na dapat makuha sa pagkain. Kinakailangang nguyain, kinakailangang lunukin ng maayos para hindi mahirinan, kinakailangang namnamin. Mga minamahal kong kapatid, ngayong kapistahan ng kalinis-linisang puso ni Maria, ang ebanghelyo natin ay nagwakas sa ganitong mga salita. His mother kept all these things in her heart. She pondered on the things that are happening around him. Why is it happening? What is the meaning of all of this? But Mary could not have pondered these things in her heart if Mary did not know how to pause. Kinakailangan niyang huminto, kinakailangan niyang tumahimik, kinakailangan niyang magnilay. Alam niyo, kagabi, Facebook was down. I don't know if you notice it. Facebook, Instagram, Messenger, wala, hindi makakonekta. Siguro yung iba mga nagpanik. No? Ako naisip ko rin, ano nangyari sa Facebook? Paano yung online mass bukas? Alam nyo, pag nalilit yung mga misa namin, marami nang nagtatanong sa online, may misa ba sa Manila Cathedral? No? Okay. So nawala yung Facebook. Nagpanik yung ibang tao. Kasi hindi sila sanay na walang ginagawa. Pero mga minamahal kong kapatid, kailangan din nating matuto paminsan-minsan ng huminto at walang gawin. Mary paused because she pondered all these things in her heart. Siguro yan ang isang dapat nating matutunan sa mahal na Birhen. Yung kakayanan na tumahimik, kakayanang huminto upang magnilay. Kasi sa buhay natin, katulad ng buhay ng mahal na Birhen, maraming mga nangyayari na kuminsan ay hindi natin maintindihan. Bakit nangyayari ang mga ganito? Ano ang gustong sabihin ng Diyos? Pero kung hindi tayo hihinto, hindi natin mabibigyang panahon ang pag-iisip at pagninilay. And so, my dear brothers and sisters, once in a while, I encourage you to stop doing what you're doing. Sit tight in a corner of your house. Turn off the radio, turn off music, turn off the cell phone, and allow God to speak to us in our heart and try to discover what the Lord is trying to say. Kaya ho sa misa, importante din yung may mga pause, may mga paghinto. Lagi ko sinasabi sa mga lector, no, hindi yung pagkatapos ng reading, ipapasok nyo kaagad yung responsorial psalm. May lakad, no? May lakad pa, nagmamadali. Sa sa buhay natin, kailangan din natin yung mga sandali na hihinto upang hayaan ng Diyos na magsalita sa atin. God has so much to say to us. The problem is, we don't have much time to listen. Let us be like the Immaculate Heart of Mary.
pondering these things in her heart. Amen.